Sila ay labis na naghirap at nagutom. Ang mga pagkain ay pinipigilan na makarating sa kanila, kaya't madalas ay kumakain sila ng dahon at balat ng puno at anumang makakain upang maibsan ng gutom at mabuhay. Ang mga bata ay umiiyak sa gutom at halos mawalan ng lakas. Matapos lumaganap ang Islam sa Makkah, nag-alala ang mga pinuno ng Quraysh na mawawala ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa relihiyon at kalakalan. Upang pigilan ang paglaganap ng Islam, sila ay nagkaisa at gumawa ng kasunduan laban kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga tagasunod. Isinulat nila ang isang kasulatan kung saan nakasaad na walang sino man sa Quraysh ang dapat makipagkalakalan sa mga Muslim. Walang pakikipag-asawa sa kanila. Walang makikipag-ugnayan, makikipag-usap, o magbibigay ng tulong sa kanila. Itong kasulatang ito ay isinabit nila sa loob ng Kaabah bilang formal na tanda ng kanilang kasunduan. Ang boycott ay hindi lamang sa mga Muslim kundi pati sa buong angkan ng Banu Hashim at Banu Al-Muttalib dahil sila ang pamilya ng propeta. Kasama rito ang mga Muslim at maging ang mga di-Muslim na hindi naman yumakap sa Islam pero piniling ipagtanggol ang kanilang angkan. Isa na rito si Abu Talib, tiyo ng propeta, na bagamat hindi Muslim ay nagbigay proteksyon sa kanya. Saan sila nanirahan? Dahil sa matinding pag-boycott, napilitan silang manirahan sa isang lambak na tinatawag na Shib Abi Talib, lambak ni Abu Talib. Ito ay isang liblib at masikip na lugar malapit sa Makkah. Doon sila halos nakahiwalay sa lipunan. Walang kalakalan at limitado ang kanilang access sa pagkain. Ano ang kanilang naranasan? Sila ay labis na naghirap at nagutom. Ang mga pagkain ay pinipigilan na makarating sa kanila, kaya't madalas ay kumakain sila ng dahon at balat ng puno at anumang makakain upang maibsan ang gutom at mabuhay. May mga ulat na ang mga bata ay umiiyak sa gutom at halos mawalan ng lakas. Tanging sa mga pagkakataon na may ilang maawaing Quraysh na palihim na nagpapadala ng pagkain, gaya ni Hisham ibn Ammar, nagkakaroon sila ng kaunting makakain. Gaano katagal ang boycott ay tumagal ng 3 taon, mga taong ika-7 taon hanggang ika-10 taon ng prophethood. Sa loob ng panahong ito, napakalaki ng paghihirap ng mga Muslim at ng kanilang mga pamilya. Tinawag ang panahong ito bilang bahagi ng taon ng kalungkutan, Aamul Huzun, dahil matapos nito ay sumunod namang namatay si Abu Talib, tagapagtanggol ng propeta, at si Khadija, asawa ng propeta. Pagwawakas ng boycott, ang kasulatang isinabit sa Kaabah ay nilamon ng mga insekto, anay, at tanging ang pangalan ni Allah ang natira. Nang ito ay malaman at ipahayag ni Propeta Muhammad, nagkaroon ng pagtutol mula sa ilang makataong Quraysh laban sa hindi makataong kasunduan. Dahil dito tuluyang tinapos ang boycott at nakabalik ang Banu Hashim at ang mga Muslim sa Makkah. Labis ang pagkalungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa magkasunod na matay ang mahal niya sa buhay si Khadija at kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Aral mula dito, pagtitiis at pagsasakripisyo para sa pananampalataya kahit gaano kahirap ang gutom, pangungutya at pag-iisa, nanatiling matatag ang mga Muslim. Paalala na ang pananampalataya ay may kasamang sakripisyo at pagtitiis.